Hello. Yan. Good morning. Medyo ngongo pa. May upon at si ubo. Okay. Ready na po ba ang lahat? Wow. Taas ng energy. So, bago ko magpatuloy po mga kapatid, wait lang. We welcome our visitors sa kapitbahay po sa Santo Cristo. Bago lang po sila and we would like to welcome you. We would like to give you a warm welcome mga kapatid. Si Brother Rodel. Ayan, palakpakan naman natin. Si Lord sa buhay nila. Si Sister Joanne. Ayan. Palakpakan naman natin si Lord. Si Crystal and Gino. Hello. Kaway naman kayo para makita kayo. Ayun sila oh. Ayan, we welcome you so much. And this may be your first time mga kapatid. And we are so happy and blessed na naka-attend po kayo ngayong Sunday. And at the same time, tuwan-tuwa din ang Lord natin na nasa langit. Nakasama natin right now. Because sana po patuloy po tayo mag-invite ng mga kapatiran natin sa ating kapaligiran to be a blessings din sa iba. So right now, bago po ako magpatuloy, I wish everyone po na kumuha po ng isang partner and pag-pray natin. Ayan na. Okay lang ba sa inyo, church? Okay lang. So bago tayo magpatuloy sa Word of God. So come on, church. I encourage you. Siguro yung mga hindi nyo ka-close, lapitan nyo. Ayan. Yung mga bago natin, lapitan po natin, pag-pray po natin. Pakita po natin yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay nila. And we do really love them. Come on po, get up na. Stand up na po. So, and let's pray for them. Ayan. Ang gandang activity niyan, mga kapatid. Tapos, papasukan ni Brother Bernard ng magandang background music. Ayan. Praise God. Hallelujah.
tapos na po, maaari na pong magsibalik sa upuan. Okay na po ba ang lahat? Okay na po ba ang lahat? Amen. Praise God. Are we all excited to the Word of God? Amen. We are all excited. I'm also so very, very excited. So na very, very pa. So yan, we are all excited. So our topic for today, binigay sa atin ni Lord, is God's heart still calls out. So it's like, kung naaalala nyo po, the last time that I preached dito sa church, it's also about Jeremiah. So, it's like a series yung ginagawa ko, continuation ng Book of Jeremiah. So, yan. Nung una po ay pinag-aralan natin yung chapter 1 and si Jeremiah kung paano siya tinawag ng Panginoon. Naalala po ba ninyo? Kung may nakaalala, may 500 Gcash. Oy, totoo yun ha? Sino nakakaalala? So, yan. Papaalala ko ulit sa inyo, mga kapatid. Kung hindi nyo man maalala, chapter 1 po yung diniscuss ko or pinreach ko last time that I'm here. And it's about Jeremiah, the weeping prophet, ang iyaking propeta. Yan, iyaking propeta. And ginamit ni Lord sa batang edad si Jeremiah and kung paano siya tinawag ng Panginoon. And during that time po, ang Israelites, Jerusalem and Judah is having a hard time. They have this rebellious spirit, mga kapatid, nung tinawag si Jeremiah. Rebellious spirit, marami silang idolatry sa buhay nila. Ayan po yung mga Israelites. Kumbaga, ito yung darkest time ng Israelites kung saan sobrang taliwas yung mga belief nila towards God. And dito tinawag si Jeremiah during this time. Sa kalagitnaan ng kalamidad ng Judah and Jerusalem. So yeah, we praise God for His Word. And continuation po tayo sa chapter 4. Medyo connected po ito sa napag-aralan natin before. Again, if you could still remember, chapter 4 po, but magpo-focus tayo on verses 1 to 4. You could open po your Bible para makasabay po kayo. Baka sabihin nyo, kulto na yung sinashare ko dito, buksan nyo po yung Bible nyo, para malaman po natin. Baka mamaya mali na tinuturo ko o maling text na yung nandito sa slides ko. Kaya yun po yung purpose ng Bible nyo. Baka mamaya maling propeta na pala o teacher yung nagtuturo sa harap. So gamitin po natin yung Bible natin, mga kapatid. Yan po yung purpose natin. So, introduction tayo, But then, let me read muna yung text natin for today. Gusto ko Tagalog, mga kapatid, pero English yung mga nandito, Ayan. Jeremiah chapter 4, verse 1 to 4. Let me just read this, mga kapatid, and I hope you could listen. Mapakinggan nyo po ng mabuti ang salita ng Diyos. Tatagalogin ko po para mas maramdaman natin at at manamnam natin ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 1 po ng chapter 4 of Jeremiah, mga kapatid. Verse 1, sinabi ng Panginoon, O Israel, kung talagang gusto mong magbalik sa akin, manumbalik ka na. Ayan, and the end. Si Lord yung nagsasalita, mga kapatid. Kung gusto mong magbalik sa akin, manumbalik ka na. Kung itatakwil mo ang mga kasuklam-suklam mong Diyos-Diyosan at hindi ka nalalayo sa akin. Ayan, ang ganda ng Word of God. Verse 2, mga kapatid. At kung susumpa ka sa aking pangalan, lamang na nagsasabing, listen church, habang buhay ang Panginoon, God is forever. Sa ibang version, search nyo po, you shall swear the Lord lives. Ayan. And let me continue. At mamumuhay ng tapat, matuwid at tama, magiging pagpapala ka sa mga bansa at pararangalan nila ako. Ayan. Naririnig po ba ng lahat?
Unless kung bingi ka pag di mo narinig. Naririnig po ba ng lahat? Amen. Nakasabay po tayo. Amen. Amen? Parang tahimik yung mga side na to. Amen. Ayan. So verse 3, sinabi ng Panginoon sa mga taga-Juda po, at taga-Jerusalem. Verse 3, tulad ng pagbungkal sa matigas na lupa, bungkalin ninyo ang matigas ninyong puso. Grabe. Tulad ng pagbunot sa dawag at tinik upang hindi masayang ang binhi. Listen, church, alisin ninyo ang kasalanang sumisira sa inyo. Ayan, yung mga kasalanang sumisira po sa atin. At huwag sayangin ang mabuting binhi sa mga dawag at tinik. Verse 4, church. Verse 4, linisin nyo ang inyong mga puso sa harapan ng Diyos o harapan ng Panginoon. Kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Dahil kung hindi po, this is the warning of God. Warning. Tagalog po, babala ng Panginoon. Dahil kung hindi po lilinisin ng taga-Juda o mga taga-Jerusalem, mararanasan ninyo ang aking galit na katulad ng apoy na hindi namamatay dahil sa ginawa niyong kasamaan. Nakinig po ba ang lahat? Napakinggan po ba ng lahat ang warning ng Panginoon? Amen. So let's pray po. Heavenly Father, we thank you so much sa salita mo, O God, sa blessings mo, sa pagmamahal mo, O God. Lord, we thank you for this wonderful day that you have given us, Panginoon, na hindi aksidente ang buhay ng bawat isang nasa simbahang ito, na dinako niyo po ang bawat isa upang makapakinig ng mabuting balita na nagmumula sa iyo, God. Lord, maraming salamat dahil ngayon pa lamang, Panginoon, dahil kinokorek niyo na po ang mga matitigas naming puso. Panginoon, Lord, right now, you are correcting our hearts. Yung matitigas naming puso na ayaw magpakorek sa iyo, Panginoon. Lord, gaya nga po nasabi sa salita mo, you're giving us a warning. You're giving us a warning para hindi itaboy ang mga anak mo. You're giving us a warning because you love us, O God. And gusto niyo po kaming manatili sa presensya mo. Panginoon, maraming salamat po. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Maging tahanan ito ng salita mo. Maging tahanan ito ng kabutihan mo. Maging tahanan ito ng pagmamahal mo, O God. Lord, maraming salamat sa pagdako sa aming kalagitnaan. Tunay nga na ikaw ay dakila. Tunay nga ikaw ay makapangyarihan. Patuloy po kayong manahan sa puso, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. And Lord, as we study your word, Panginoon, give us a humble heart to listen carefully sa nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Panginoon, give us a humble heart and nawa, Panginoon, itong puso namin maging malambot na tahanan ng pagpapala mo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa salita mo. To you all the highest praise and glory. We lift your name on high, Panginoon. And Lord God, Gios is for Christ indeed. Philippines is for Christ indeed. And Gios, every Gios member, wala man sila dito, di naka-attend, Panginoon. All of them are for you, God. And all of us are for you, O God. Lord, maraming salamat sa krus ng Kalbaryo. Ikaw yung Diyos na namatay, muling nabuhay, patapos ang 3 araw. Pinatunayan mo sa amin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, ang kadakilaan mo, at ikaw lang yung Diyos na dapat purihin ng bawat isa sa amin na nandito. Hindi ang aming gawa, hindi ang aming mga sarili, hindi ang bawat isa sa amin, Panginoon, kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagpapala mo. Ulanin mo kami ng mas marami pang pagpapala, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. All the sons and daughters of Christ will gonna say, Amen and Amen. Nag-uumpisa pa lang pero patapos na. Yan, nag-uumpisa pa lang pero patapos na. So yan, pagpapala po para sa atin, mga kapatid. I'm so excited to share this. Medyo itong pag-aaralan po natin is connected po sa previous na shinare ko before. So just to give you a brief background, mga kapatid, don't just come back to the temple. So as we read the Bible, kanina po, pinapabalik po tayo ng Panginoon
sa Kanya. Walang kung kanino man. Hindi sa temple, hindi sa church. Come back to me. Ayan po yung sabi ng Bible. Come back to me. Hindi sa church, but to me. Don't just lift your hands, lift your heart. Mga kapatid, minsan, nagpupuri tayo sa Panginoon when we're just lifting our hands. Ang tanong, it is from our hearts ba? I'm not judging everyone else. Everyone here po, walang masama sa pagtataas ng kamay, and I love raising my hands while worshiping our God po. Walang masama. Pero nire-remind lang po tayo ng Panginoon, are we lifting our hearts to God? Meaning, sinusurrender po ba natin ang laman ng ating puso? Ang bigat sa ating puso, So, yan. Nag-uumpisa pa lang tayo, pero nanenermo na. So, don't just lift your hands, but instead, lift our hearts to God. So, don't just perform. Don't just perform here. Don't just perform there, but return to Him. Return to our God. Ayan. Amen, church? Nakasabay po ba? So again, just to give you a brief background mga kapatid ulit sa ating tinatalakay po sa ngayon, hindi ko naman inaasahan o ina-expect na lahat po sa atin ay may background sa Book of Jeremiah and sino si Jeremiah at kung ano yung ganap dito sa Jeremiah. So para maintindihan po ng lahat, lalo na sa mga bagong dating, Beloved, the Book of Jeremiah opens with pain. Yan. Ang book po ng Jeremiah ay may pain. Yet, it's filled with passion. Ang passion ng Panginoon. And Jeremiah is known as the weeping prophet. Gaya po na sabi ko sa inyo, ang umiiyak na propeta ng Panginoon. Not because he was weak. Hindi dahil mahina po ang propeta Jeremiah. Kaya siya iyak ng iyak. He is crying because he carried the tears of God. Dala niya po yung iyak ng Panginoon. As you get closer to God, mararamdaman mo kung ano yung nararamdaman ng Diyos para sa mga tao niya, sa mga pasaway, matitigas ang ulo, matitigas ang puso. So ayan po, nagkaka-background na po ba ang lahat? Amen. Amen. So in Jeremiah chapter 4 po, God is not shouting in anger. Hindi po galit ang Panginoon. Hindi po siya sumisigaw as He is giving warning po sa mga anak niya from Jerusalem and Judah. Hindi po siya galit. But He is crying out in love. Gusto ko pong makita nyo yung konteksto ng Jeremiah. He says, if you return, O Israel, return to me. Yan. Nasaan na ba yung verse? Later on. Later on. So, yan. So, this is not a threat. Hindi po ito threat. Ano ba ibig sabihin ng threat? Sorry? Yes. So, yun, this is not a threat, this is an invitation po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Inaantok po ba ang lahat? May nakikita kong pumipikit-pikit. Sabi nyo, ready na kayo. Ayan. So, ayan. Pakitabig po ang katabig. Gising, pakisabi. Gising. So, ayan. May pagpapala ang Panginoon, kapatid. So, gising at makinig ka sa salita niya. So, again, church, gising. This is not a threat. Hindi po ito threat, Hindi ito pananakot ng Panginoon sa atin, sa mga Jerusalem at Judah. This is an invitation. Imbitasyon po ng Panginoon sa mga anak niyang suwail, sa mga anak niyang pasaway, sa mga anak niyang tinalikuran ng Panginoon. Ayan. So, a call from a broken-hearted father who still want his children back. Naintindihan po ba ng lahat? Ang broken-hearted father, broken-hearted po ang Panginoon natin ng mga oras na to, and still, tinatawag pa rin sila ng Panginoon. And just like the prodigal son, if you could remember, mga kapatid. So you see, Israel had religion. May religion po ang Israel. But they don't have relationship. Are you still with me, church? Yes. And just like us here in Gios, we have a religion. We are a Christian na sinasabi natin, born again, pinanganak muli, but do we have a relationship? Ayan. Nanenermo na agad, introduction pa lang. So, ayan, mga kapatid. So, sana ma-realize natin po ito na God is not after our religion. He is after our relationship. Relationship with Him. Pag sinabi po bang relationship, ano po ba yun? Kailan po ba tayo huling nagdasal sa Panginoon?
ng taimtim na pagdadasal? Kailan po ba tayo nag-aral ng salita niya? Kailan tayo nagsumbong sa Panginoon na nasaktan ako ng kapatiran ko? Hindi magsumbong sa kabilang kapatiran. Aray ko, nandyan pa ba kayo? Nandyan pa po ba? Church. Okay, nandyan pa. Medyo nauubos na. So, ayan. So, you see, they offered sacrifices. Nag-o-offer po ng sacrifices ang Israelites, Judas, noong mga time na to, but their hearts ay malayo sa Panginoon. And just like us sometimes, nagbibigay tayo ng tithes and offerings sa Panginoon. We give worship, praises to our God. Pero ang layo ng puso natin sa Lord na parang ginagawa na lang natin itong pag-worship bilang isang responsibilidad. Responsibilidad lamang po ba ito? O we do it sa pamamagitan ng ating puso? We do it from our hearts. Ayan. This is just a reminder sa bawat isa po sa atin na always look our heart sa Panginoon po. Dahil ayaw ng Panginoon yung mga burn offerings natin. Kundi ang gusto ng Panginoon yung puso po natin. Mahalaga mag-sacrifice, hindi masama. I'm not saying hindi rin masama na may religion, sama-sama tayo nandito. But ang mahalaga po yung puso natin sa Panginoon at yung relasyon po natin sa Panginoon. Are you still with me, church? Amen. Praise God. So, God is saying to every one of us, don't just come back to the temple, come back to me. Don't just lift your hands, lift your heart din po. Kaya nasabi natin kanina, don't just perform. Huwag ka lang mag-perform dyan. Return to Him always. All of us here, kailangan po natin mag-repent sa Panginoon in every day of our life. Why? Dahil patuloy po tayong nagkakasala, patuloy po tayong lumalaban sa pita ng laman, sa gusto ng laman, mga kapatid. So always return to God. Amen, church? Amen. Praise God. And also, He is after your presence. He's not looking for perfection. Hindi po tumitingin ang ating Panginoon sa perpektong tao, but He is looking for connection. Again, church, God is not looking for perfection. Hindi niya gusto ng perpektong ikaw, ng magandang ikaw. Pwede kang lumapit po sa ating Panginoon. Kahit na ikay makasalanan, maraming pagkukulang sa Panginoon. Because this is what God, our God wants. Our connection with Him. Kaya po nang sabi ko, mananampalataya ka ni Kristo, pero kailan ka huling nagdasal ng taimtim sa Kanya? Ang tahimik. Church, are you there? Amen, amen. Laban. Yan, ang tahimik. So, He's not looking for perfection. He's looking for connection po. So, yan. As we could continue reading po. Again, church, I'm not saying as I'm preaching, I'm also preaching to myself as well, church. Patuloy po tayong binabago ng Panginoon, patuloy po tayong kinokorek ng Panginoon. Dahil, yun nga po, gaya na sabi ko last time, not all my desires are holy. Hindi po lahat ng desire ko are holy. So we are striving. We are doing our best to fight against the flesh. And we are all the same that walking sa faith, sa pananampalataya na meron po tayo sa Panginoon. And as we walk, God will equip us. God will help us. God will strengthen us because God is with us. Amen, church? Amen. So, ayan. Point number 1, continue na tayo. God's call, return to me. Ayan. As we read, return to me. So, let's read. If you return, kung mababasa po ninyo, ibinasa natin kanina, mga kapatid, sa verse 1, sinabi ng Panginoon, O Israel, kung talagang gusto mong magbalik sa akin, manumbalik ka na. Bakit po kaya sinabi to? Maybe some of the Israelites, Judas, they are proclaiming they wanted to go back to the Lord, pero hindi sila makibalik. Maybe ganito yung scenario na yun. Mga time na yun, balik tayo. Maybe kaya sinabi ng Panginoon na kaya kung gusto niyo bumalik, magbalik na kayo sa akin. Maybe they are trying bumalik sa Panginoon kaso hindi nila magawa. Bakit po? Kasi ang dami na lang idolatry sa buhay nila.
Ang dami nilang sinasabang Diyos-Diyosan. Ito po yung problema ng mga Israelita. At kahit ang sarili nila ay sinasamba nila, sa paanong paraan, mga kapatid, they are all busy doing their own things. Their work, their business, and so on. And sometimes ganun din po tayo, mga kapatid. We are all so busy sa mga business natin, napapabayaan natin magsimba, napapabayaan natin imbitahin ng ating mga kamag-anak sa simbahan. Aray ko. Church, are you there? Amen, amen. So, yan. As we continue, mga kapatid, this is a call to return. We are all called to return to God. So if you return, O Israel, return to me, declares the Lord. Bakit kaya? So this verse reveals the tenderness of God, even when His people are rebellious, are rebel. He doesn't say, I'm done with you. Hindi sinabi ng Panginoon, tapos na ako sa inyo mga Israelita. Tama na. Ang tigas-tigas ng ulo nyo. Hindi po ganun yung sinabi ng Panginoon. He says, come back to me. Yan po yung sabi ng Panginoon. So, ganun din po. God's mercy always give us a way back home. So, yan. Mamaya na. So, again, what I'm trying to say here is, ang Panginoon malambot po ang puso sa bawat isa sa atin. Kahit rebellious tayo, marami tayong pagkukulang sa Kanya, still, ang love ng Panginoon nandiyan pa rin. Anak, come back to me. The last time I preached, come home. Church, are you with me? Amen. Praise God. So, as we could continue, this is about relationship over ritual. Dito tungkol sa mga ritual natin sa buhay, dito sa simbahan. But this is more about on our relationship with God. We always hear this. Amen, church? Na kailangan relasyon. Kailangan yung heart natin. But do we really practice po ba itong mga bagay na to? So, the Lord doesn't say, return to the law. Balik tayo sa law. Return to your pastor. Hindi yung pastor yung babalikan mo. He says, return to me. Hindi si Pastora Joy po yung babalikan nyo, kaya kayo bumabalik dito. Hindi rin itong simbahan, Diyos na to, kaya kayo bumabalik dito. Dahil dito po kayo tinanim ng Panginoon, dito kayo pagpapalain ng Panginoon, at bumabalik po kayo dahil nais nyo magpuri, sumamba sa Panginoon na buhay, na patuloy na binabago ang inyong buhay at ang inyong mga pamilya. Yes, Lord. Thank you so much. So you're returning in this church because you love God. Because what He really wants is not your Sunday attendance, mga kapatid. Eto na. But your Monday obedience. You can take a picture, church. Maaalala po natin lahat. Ito. Ang ganda nito, mga kaibigan. Kapatid sa pananampalataya. Hindi kailangan ng Panginoon yung Sunday attendance mo. It's a must. We are all required. Magsama-sama po tayo dito. But He is more on your Monday obedience. After this church, mabuti ka pa rin bang asawa pagdating ng Lunes? After this church, kinabukasan, mabuti ka rin bang kasambahay, kapitbahay? After this church, after this Sunday you attend here, mabuti ka bang empleyado? Mabuti ka bang anak? Mabuti ka bang magulang sa iyong mga anak? This is what God is talking about. He's not after your Sunday attendance. This is not about the ritual you are doing every Sunday, but it is more about our obedience to God. Amen, church? Amen. I hope we are all listening and nakukuha po natin yung naisabihin ng Panginoon sa bawat isa sa atin sa kalagitnaang ito. God is after our obedience and not our ritual things. And as we proceed, yan, masyadong seryoso. Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa ba, church? So, it's possible to be in church but far from God. Na-experience ko to, mga kapatid. It is possible to be in church but far from God. I've been here since then. Sa church po na to, dito po ako lumaki, dito ako nag-aral, and yung
here, dito rin nakasama, lumaki, mag-ministry, I experienced this. Hindi rin naman ako excuse sa bagay na to. And lalo na, posible po ang possible to be in church. Meaning, nandito ka sa simbahang ito, pero ang layo-layo mo sa Panginoon. Papasimplihin ko na lang po. Possible na nagsisimba ka ngayon, pero ang layo mo sa Panginoon. Tinatamad kang makinig ng salita ng Diyos kasi ang layo mo sa Kanya. Tinatamad kang makinig, umattend ng church kasi ang layo mo sa Kanya. So possible nakaupo ka rin ngayon sa mga upuan na yan. At ganyan din po ako before, pero ang layo ko sa Panginoon. I'm just there to be an attendee. That's it. And then simba, and then uwi. Ayan, most of us are like this, church. Are you still with me? Marami na po ba akong kaaway? Bati-bati po tayo dito, church. Ayan. Si Lord po yung nagre-remind sa atin that this is not from me. This is from the Lord po, mga kapatid. So, it's possible to be in the church but far from God. To sing songs but have a heart full of idols. Pwedeng kumakanta tayo rito in front. Kumakanta ka dyan, nag-worship tayo sabay-sabay, pero ang dami nating idols. Ang dami nating pride sa puso. Andyan pa po ba kayo? Ang dami nating ginagawa sa Panginoon. Ang dami nating idol, like yung sarili natin, yung mga kasalanan natin, yung bitterness natin, and yung mga comfort natin sa buhay. Yan yung mga idols po natin. But the good news is, ano po ba'y good news? God's grace still reaches where you are. Kung ano man po yung sistema mo ngayon, kapatid, nais kang itap ng Panginoon. Nais kang itap ng Panginoon, kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng puso mo. Open your hearts to Him. Surrender everything na pinagdadaanan mo. And He will embrace you, and He will renew you, and He will bless you, church. Are you with me, church? So just like the prodigal son, when he came to his senses, nung nalustay niya na lahat, mga kapatid. Are you still with me, church? Ayan. Nagche-check lang ako, baka tulog na kayo eh. So ayan. Dumating na sa senses na nalustay na lahat ng prodigal son. Lahat ng kung ano man meron siya, na-enjoy niya na yung buhay niya. Na-enjoy ba talaga? Na-enjoy yung mga katigasan ng ulo. And some of us are like this. And sabi niya, nung bumalik na siya sa senses, yung parang nauntog yung ulo niya, I will go back to my father, sabi niya, ng prodigal son. And the father ran toward him. What is the good thing here is, the father is running toward his son. And just like one of us here, our God is run towards returning hearts na nais bumalik sa Panginoon. And just like in Jeremiah, ganun din po ang Panginoon sa Jeremiah chapter 4, sa mga Jerusalem and Judah. He is running toward His sons and daughter na pasaway, na matigas ang ulo. He is running towards them to embrace them with His love. So ano yung encouragement natin for today? You may have failed. Ayan. Fallen or drifted, mga kapatid. Pwede dumaan ka sa mga pagkakataon ng pagsubok sa buhay. Nasaktan ka ng iyong mga kapatiran, natisod ka ng iyong mga kapatiran, pinagchismis ka ng mga kapatiran. Hindi ko pa alam kung ano yung mga problema natin na dinidil ng bawat isa sa atin dito sa ating simbahan. But then, mga kapatid, heaven has not closed its door. Hindi po sinara ng Panginoon ang pintuan ng langit. God is still saying, everybody, church, can we say this? Come home. Come home. Brothers and sisters, come home. Always come home to God. We are all sinners here and we should come home to Him. So, yan. Tapos na. Pwede na tayo umuwi. So, yan. Ito naman yung condition ng Panginoon as we continue reading the Bible or as we continue studying His Word. May condition po ang Panginoon sa mga pangako niya sa atin.
we should remove our abominations. Yan. So sabi dito sa verse 2, put away your detestable idols from my presence and do not waver. So ito, para mas maramdaman natin, gaya ng binasa ko sa Tagalog kanina. So sabi ni Lord, magbalik ka sa akin, manumbalik ka na, kung itatakwil mo. Ito gusto ni Lord na bumalik tayo at manumbalik tayo sa Kanya. Pero may kondisyon po ang Panginoon. Kung itatakwil mo ang mga kasuklam-suklam mong Diyos-Diyosan at hindi ka na lalayo sa akin. Ayan. Yun po yung kondisyon ng ating Panginoon. Tanggalin natin. And He wants repentance that's not emotional but transformational. Sometimes we repent to our God out of our emotion only. Iyak-iyak ka pa sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Lord, patawad sa mga kasalanan kong nagawa. Then after that, you're gonna do the same thing the other day. So kayo po sa sarili niyo makaka-figure out ng mga bagay na yan. Hindi po ako, it's you and God. It's you and God lang po ang makakaalam nan. So sana po hindi emotional ang ating repentance, but it is transformational. May nababago po sa pang-araw-araw na buhay natin. And as we continue, true repentance doesn't say, I'm sorry. Hindi lang sinasabi ng repentance, Lord, sorry. Sorry, puro sorry na lang. Na nakita niyo na ba parang sa pelikula? Sorry na nga, sorry na. Pero wala nangyayari. Ayan, parang ganun lang din si Lord sa atin. Ang gusto ni Lord is, Lord, I am done. Tapos na ako dito sa mga ginagawa kong kasalanan towards you. Lord, eto, sa'yo na to lahat. Gusto ko na magbago. Sa'yo na to lahat. I'm surrendering. I'm done. Tapos na ako dito, Lord, sa mga kasalanan na to. Tapos na ako sa lustful thing na ginagawa ko, Lord, towards you. Tapos na ako, Lord, sa pang-aaway ng kapwa ko. Ano pa yung mga kasalanan natin? Ang dami. Ang dami to mention, but you guys know kung ano yung mga kasalanan. Church, you know kung ano yung mga kasalanan na nag-e-entangles po sa atin para makapagpatuloy sa pananampalataya sa natin sa Panginoon. Amen, church? Amen. So we should surrender this and tell to God, Lord, I'm done. So it's not just a confession. Hindi lang po confession ang repentance. Ito po ay pagbabago. Alam niyo po habang sinusulat ko to, sobrang sapul ako dito. And up until now, sapul pa rin ako. At sana hindi lang po ako, kayo rin po yung mga sapul. Dahil lahat po tayo dito, malaki yung pagkukulang natin sa ating Panginoon. And patuloy po tayong binabago ng Panginoon. And I do hope and pray po mga kapatid, patuloy po tayong magpabago sa Panginoon. Dahil ang pagpapala ay dadating when we decided to obey God's word and we decided to change sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Amen, church? Pwede palakpakan natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon sa atin. He is allowing sons and daughters, kahit pasaway, pinapakita niya tenderness, yung lambot ng puso ng Panginoon sa atin upang magbalik sa Kanya. Ayan. So, God is calling His people to put away the idols. Iyan po. To put away our idols. So, God is calling His people to put away the idols, not just physical ones, but the idols of the heart. Ano po ba yung mga idol sa puso natin? Ang dami po nating idol sa buhay natin. And it could be your pride. Yung tipong nag-away kayo ng nanay mo, or ng tatay mo, parang ikaw na yung nagpapakain sa kanila. Aray ko. Ayan yung pride, mga kapatid. Ayan, youth. No? Huwag naman nating lapastanganin ng ating magulang. Dati ganyan ako. Sana naman huwag tayong ganyan. Huwag tayong mayabang, yung pride natin, tanggalin natin. Sorry, medyo ngongo ako. Pero tanggalin po natin yung pride natin. Hindi lang tungkol to sa magulang, mga kapatid. Tungkol din po ito sa ating mga kapatiran na nandito sa simbahan.
Hindi lang kayo napansin. Ayaw nyo na magpansinan totally. Kapatid, tinawag tayo ng Diyos upang magmahalan. Tanggalin natin ang pride natin. Amen, church? Are you still with me, church? Ang pagpapala ng Panginoon ay umuulan ngayon. Tanggapin po natin. Amen. Praise the God. Amen. Pangalawang point po, the idol of self. Idol po natin ang ating mga sarili. Pinaglilingkuran natin ang ating sarili. Gusto natin lagi may naririnig na mabuti tungkol sa ating mga sarili. Si brother, ang pogi, oh. Si brother Tom Cruise. Joke lang mo. Ayan, idol natin yung sarili natin. And in many ways, we idol ourselves. We priority ourselves over God, mga kapatid. And sana maiwasan po natin to. We are called to serve God. We are called para i-prioritize ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ang Diyos na nagligtas sa iyo mula sa kamatayan. Amen, church? Amen. Next is the idol of secret sin. So, kung makikita nyo mga kapatid, as I preach, lagi akong napupunta sa mga ganito. Baka may ibig sabihin ng Panginoon sa atin kung bakit paulit-ulit na itatakil itong bagay na to. Kasi gumagawa tayo ng mga kasalanan na tayo lang yung nakakaalam at hindi nadideal between you and our God. So, the idol of secret sin, sana po maisuko na natin sa Panginoon. Hindi ko na po ito ipagdidiinan pa. Lagi ko po itong na-share. The lust, full thing that we are doing kapag pag di po tayo nakikita ng kapwa natin. So, yan. At kung ano-ano pa, So, next, the idol of bitterness. Who is bitter here, mga kapatid? Ang dami bang bitter dito? Sino mga bitter dito? Praise God, parang wala dito. Wala sumasagot eh. Lahat. Lahat may bitterness po sa puso natin. So we should surrender this to God. Ano yung bitterness? Yung mga pait natin sa puso. Yung mga inggit. Sama na natin yung inggit, mga kapatid. And lastly, the comfort that we have. Minsan hindi po tayo humahayo sa Panginoon. Kasi sasabihin natin, okay na ako dito. Dito na lang ako, mauupo na lang ako. Most of us are guilty about this. So, hindi ko na ilalayo, hindi ko na ituturo yung bawat isa sa atin. Ako na lang. Sometimes, ang sarap mas mahiga sa bahay. Amen, church? Mas masarap walang gawin. Mas masarap manood minsan, galing sa work and so on. May prayer meeting, nakakatamad na. May Sunday service, nakakatamad. Mas masarap matulog. Ayan po yung mga idols natin na sana iwasan po natin. And even me is working on this, church. Kahit ako po, wino-workout ko ito. Dahil may idol po ako ng comfort. And sana, bawat isa rin po sa atin, patanggal na natin sa Panginoon yan. Dahil ang gusto ng Panginoon, maging fighter tayo, humayo tayo para sa Kanya. At maging fighter tayo, maging palaban po tayo. And wag po tayo mabuhay sa comfort. Binigyan ka ng magandang buhay ng Panginoon. Hindi para i-enjoy lang yan. Binigyan ka ng magandang buhay ng Panginoon upang maging pagpapala sa iba. Gamitin nyo po yan para ma-reach din ang ibang tao na nais baguhin ng Panginoon. So, church, are you still with me? Amen. If something is sitting on the throne of your heart, where God should be, church, let's read this. That's an Amen. That's an idol, mga kapatid. Sometimes we put idols in our hearts. It could be your asawa. It could be your father. It could be your girlfriend and boyfriend. Ang dami. It could be your work. It could be your business, mga kapatid. If something is sitting on the throne of your heart where God should be,
that's an idol. In your relationship, dapat nangunguna ang Panginoon. In our work, dapat nauuna ang Panginoon. In our schedule, dapat nauuna ang Panginoon. Kasi kung ipapangalawa mo lang ang Panginoon sa relasyon mo, sa pamilya mo, you will be wasted, mga kapatid. So sana, ito po ay paalala ng ating Panginoon. Anak, set aside mo na yung mga idols mo, suko mo na sa akin. Ako na dapat yung nauupo dyan sa trono ng puso mo. God is reminding every one of us here, Diyos. Iupo po natin ang Panginoon sa trono ng ating puso. And as we continue, church, verse 3, break up your fallow ground and do not sow among thorns. Tatagalogin ko po para marami ang makaunawa. Verse 3, ang sabi po, sinabi ng Panginoon sa mga taga-Juda at taga-Jerusalem, tulad ng pagbungkal sa matigas na lupa, bungkalin ninyo ang matigas ninyong puso. Yan, pinapabungkal po sa atin ng Panginoon ang matitigas nating puso. Tulad ng pagbunot sa dawag at tinik, upang hindi masayang ang binhi. Upang hindi masayang po ang binhi. Alisin ninyo ang kasalanang sumisira sa inyo at huwag sayangin ang mabuting binhi sa mga dawag at tinik. This is a great reminder to every one of us. It could be, in some aspect of our life, ang tigas natin sa Panginoon. It could be our tithes and offering. Ang tigas natin sa Panginoon. That's me. Church. It could be your relationship with God. You don't want to surrender your relationship with God. That is not holy. It could be your work. You don't want to surrender it to God. Ang tigas ng puso mo. Kasi doon kami nakukuha ng blessings, but then, yung relationship mo sa Panginoon nasisira na. Ayan po yung mga some part of our heart na ang tigas-tigas sa Panginoon. And God is saying, your hearts have become hard, unplowed, and unfruitful. Fallow ground is soil that was once fruitful but has been left untouched for too long. It's the heart that once burned for God but has grown cold. This message is to those who are Christians back then, na ang init-init sa Panginoon. Naaalala niyo po ba nung una niyo nakilala ang Panginoon? Excited kayong umattend ng Sunday service, excited kayong umattend ng prayer meeting, excited kayo sa lahat ng fellowship, mga kapatid. Church, listen. The fallow ground is the soil that was once fruitful. Once ka na naging fruitful, bakit huminto ka pa? Naging pagpapala ka na sa iba, bakit huminto ka pa? It is a reminder, mga kapatid, kung nanlalamig ka sa Panginoon, sa relasyon mo sa Panginoon, God is saying to every one of us here, don't try to plant a new blessing on old, unbroken ground. We need to break our hearts to God para tamnan ng blessing, ng pagpapala ng Panginoon. At hindi ka makakatanggap ng blessing at pagpapala sa Panginoon kung matigas yung puso mo. Amen, church? Marami na ba akong kaaway? Amen? Amen. Ang dami na akong kaaway. So, some of us want new fruit from God. Amen? Gusto po natin ng fruit sa Panginoon. Amen, church? Gusto natin ng blessing sa Panginoon. Amen? But we refuse the flow. Nire-refuse po natin magpabungkal sa Panginoon. We refuse to surrender yung matigas na puso natin sa Panginoon. We want revival without repentance. But God is saying, break the hardness. God is saying to every one of us, gusto mo ng revival pero ayaw mo mag-repent, that's gonna be very hard, mga kapatid.
Repentance, gaya ng pinag-usapan natin kanina, is transformational, not emotional. It is a change, not just a decision. So, yan. Eto na, mga kapatid. When God blows your heart, pag inayos ng Panginoon yung puso mo, it may hurt, medyo masakit. It could be hurtful. Dahil pag inaayos po tayo ng Panginoon, hindi lang yan, simpleng ganto, ganyan. You have to sacrifice, you have to surrender yung mga nakasanayan na po natin. So it could be hurtful, but He's preparing you for a harvest. His breaking is never to destroy you, but it's to rebuild you. You may experience struggles, problems right now. You may be having a hard time to gather money or in financial aspect for your family. It could be hurtful right now, but God is preparing you a breakthrough to your life. Amen, church? Amen. That would happen if you obey God's word. Amen? Amen. Ayan. So, God's covenant, then you shall be blessed. Ayan. Ito yung covenant ng Panginoon. As we surrender, as we repent to our God, and as we obey Him, we are gonna be a blessings sa other nations. Meaning, magiging pagpapala po tayo sa mga environment natin, sa kapaligiran natin, as we obey God's words. And you will also be a blessing to your family. Then, as we continue reading, bumalik lang po tayo, Jeremiah chapter 4, verse 2. Then the nation shall bless themselves in Him, and in Him they shall glory. So para mas dama po natin, at kung susumpa ka sa aking pangalan lamang, na nagsasabing habang buhay ang Panginoon, at mamumuhay ng tapat, matuwid, at tama, magiging pagpapala ka sa mga bansa, at pararangalan nila ako. So yun po pala ang sikreto para maging blessing and ma-reach din po natin yung mga kamag-anak natin, yung kapamilya natin na gusto nating makakilala sa Panginoon. We should repent, return to our God. We surrender our idols in our life. We surrender everything to God so that we could be a blessings sa paligid po natin. Amen, church? We want to be a blessings. Amen. So, repent. Ayan. So, repent. So, ayan. So, God's plan for you, for your repentance, is not just to make you feel sorry. Nandito ba siya? Ito pala. Ang plano po ng Panginoon sa ating repentance, sa pagsuko ng ating mga nakasanayan, ugaling hindi magaganda towards God, is not just to make you feel sorry. Hindi lang para mag-sorry po tayo, mga kapatid. Hindi para maging guilty tayo. Ang plano po ng Panginoon ay maging fruitful po tayo muli sa kaharian niya at para sa Kanya. If we are gonna repent, then we're gonna be a fruitful again. Ayan. Once ka na naging fruitful, kapatid, huwag mo nang ihinto. Magpatuloy po tayo mag-repent sa Panginoon dahil this is sanctification of saints. We are in these ages, mga kapatid. Patuloy po tayo magpapabago sa Panginoon. So, your restoration is a testimony. Ayan na. Paano ka magiging pagpapala? Kasi dahil sa testimony mo, dahil sa pagsuko mo ng buhay sa Panginoon, pwede pa pala. Yung dating addict, pwede pa pala. Yung dating lasinggero, pwede pa pala. Yung dating babaero, pwede pa pala. Amen, church? Amen. Ayan. When you return, others will see your change and glorify God. Your life will become a message of mercy and grace. Dadagdagan ko. Mercy and grace. And people will say, ano yung sasabihin ng tao? Ba't tayo gumalaw? Ayan. If God could restore him or her, yung katabi nyo po, kung nabago yan ng Panginoon, kaya rin akong baguhin. He can restore me. You will become a living testimony po sa buhay
ng iyong pamilya, ng iyong kamag-anak at iyong mga katrabaho. Bakit po? Dati kang lasinggero, huminto ka na. Bakit? Ano meron? Nakilala ko si Kristo eh. And siya lang, sapat na. Ang simple lang, di ba? Bakit ka nagbago? Nakilala ko si Kristo. Naramdaman ko yung pagmamahal niya. Na kaya pala akong baguhin sa kabila ng aking pagkukulang. It's a big question sa mga dati mong kaibigan na palainom, palasugal, mga nambababae. Kaya address na natin lahat mga kapatid. Pag binago tayo ng Panginoon, magiging pagpapala tayo. Kung kaya kanyang baguhin, siya rin. It's gonna be a testimony. When repentance flows, revival flows. I was praying for our revival to our church. Church, I've been here for how many years? Nasaksihan ko na po ang maraming kaganapan sa ating simbahan. Division, masakit sa puso, mga dati kong kasama sa ministry, wala na. Isa po ako sa nakasubaybay kung ano man yung nangyayari sa ating simbahan, mga kapatid. Masakit tanggipin, nakakalungkot, nakakaiyak. Pero sa kabila po ng lahat, pagpapala pa rin ang dulot ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen, church? Pinutol ng Panginoon yung ilang sanga sa ating simbahan. Ilang miyembro o tao na nandito back then. Mahal ko sila. Mahal natin sila. Amen, church? Sana mag-overflow po ang pagmamahala natin sa bawat isa, anuman yung mangyari. Mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. At nais niya magmahalan po tayo sa lahat ng lakas natin nakakayanin. Sa lahat ng lakas natin, magmahalan po tayo. Iyon po yung nais ng Panginoon. I was praying for a revival in this church. Masaya ako na ang church ay muli nagkakasama. Masaya ako na ang church muli nagkakasama, nagkakatipon upang magpuri sa Panginoon, itaas yung pangalan niya. Masaya ako, mga kapatid. At I do believe our Father in heaven is happy right now, seeing His sons and daughters doing their best para magmahalan, para magtulungan, para sumampalataya sa Kanya. And I was praying for a revival, church, and this is now the revival that God is bringing into our home, into our church. If we could repent, revival will follow po sa ating simbahan. I was praying for a blessing. I'll never be enough. I will never be. Because I'm a sinful man, but then, God still want us to be blessed. Intense na. Buti po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa ating simbahan, ang dami natin pinagdaanan, mga kaibigan, kapatid, sa pananampalataya. Ngunit magpatuloy po tayo, magrepent sa Panginoon dahil may magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen, church? Can we give the best clap that we have for Christ? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala to sa script na umiyak ako. Yan. It's the Holy Spirit. Your comeback blesses others. As you come back, church, you're going to be a blessing to anyone else here in this church, to everyone around us. So never underestimate the power of your restoration. Yung kayang baguhin ka ng Panginoon sa kung sino ka man. When you rise again, your story becomes someone's survival guide. Your scars become stories of grace of the Lord. Yung mga scars mo, yung mga pinagdadaanan mo, magiging pattern yan ng next generation that you will guide towards God. So, your comeback is a blessing to others, church. God doesn't waste pain. Hindi sinasayang ng Panginoon yung sakit na nararamdaman ng bawat isa sa atin dito. May sakit kang nararamdaman deep inside your heart.
could be someone who hurt you so bad. It could be someone in this church hurt you so bad. It could be someone or member in your family that hurt you so bad. That pain, hindi masasayang. What was meant to destroy, you will declare His glory. You will be a blessing, kapatid. So, as we continue reading Jeremiah chapter 4, verses 5 and so on, 31, God's compassion even in warning. Binibigyan po tayo ng warning ng Panginoon. Pero, mahal na mahal pa rin niya tayo. Through the rest of the chapter, speaks of judgment. Sa 5 and so on, 31 po. But we see Jeremiah's heartbreaking, my anguish, I write in pain. Sumulat po siya sa kabila ng mga sakit na nararamdaman niya. Basahin po natin ang verse 19 sa Tagalog. Ang puso ko, namamalipit sa sakit na nadarama. It is a warning from our God, but still, yung puso ng Panginoon ay nasa atin pa rin. Compassion pa rin. Nagbibigay siya ng warning na nalulusubin ang mga Judah at Jerusalem those times from Babylonians time. God is not eager to destroy. God is eager to deliver, mga kapatid. Hindi po nais ng Panginoon na sirain tayo sa pagiging pasaway natin. But ang mas gusto po ng Panginoon ay ma-deliver po tayo mula sa kapahamakan because He loves us so much. He warns not to scare. Hindi lang po nagwa-warning ang Panginoon para takutin ang bawat isa sa atin sa second coming of Christ, sa perseverance of saints, sa pagpapursige po natin. Di po tayo tinatakot, but para to spare every one of us. Every conviction, every tug in your heart, every sermon that pierces you is a sign that God still cares for you. Again, church, yung mga conviction po na nararamdaman natin sa ating buhay, sa every sermon na napapakinggan po natin sa ating simbahan, sa mga every reels na nababasa na nakikita natin sa Facebook, na tumatagos sa ating puso, na may conviction sa ating puso, sign po yan na mahal ka ng Panginoon. And He still cares for you, kapatid. So, let me show you this. Ayan. Ano po ba ito, church? Nagpa-check up siya sa doktor. When a doctor tells you a diagnosis, it's not to hurt you, but to heal you, mga kapatid. Ano? And it is the same way with God. Ang correction po ng Panginoon ay hindi rejection. Hindi ka para ipahiya. It's a redirection po, mga kapatid. Ang correction ng Panginoon ay hindi rejection sa'yo. Hindi para ipahiya ka, kundi i-redirect ka sa mas magandang path of blessings na naghihintay para sa bawat isa po sa atin. It's a redirection. Lastly, conclusion na tayo sa wakas. Hinihintay na lahat. Sa wakas, tapos na. Nakaraos na. Are you still with me, church? Yan. May blessing po ba na dumating? Amen. Kung wala, mag-uwi na sana tayo. So, yan. Conclusion na po tayo. Verse 4. Chapter 4, verse 4. Circumcise yourselves to the Lord. Remove the foreskins of your hearts. So dito, kung ito yung circumcision
of our hearts to God. Hindi yung tuli na tinutukoy. Pero as we go to a different version, ang salita ng Diyos, ASD, verse 4 po, let me read it to you, church, para mas maunawaan ng bawat isa sa atin. Ito po yung sinasabi dyan sa verse 4. Linisin nyo ang inyong mga puso sa harapan ng Panginoon, kayong mga taga-Juda at taga-Jerusalem. Dahil kung hindi ay mararanasan ninyo ang aking galit na katulad ng apoy na hindi namamatay dahil sa ginawa niyong kasamaan. This is the warning of our God. But still, God loves us. How can we go back to our God? Circumcise ourselves. Remove natin yung mga kalyo ng puso natin. Yung mga calluses sa buhay po natin na ayaw natin ipatanggal sa Panginoon. Remove it to the Lord. Remove it. Surrender it to the Lord, mga kapatid. So let me restore the tenderness you once had in worship. This is a reminder of God to every one of us. I will restore the tenderness in you once had in worship. In prayer, sa iyong pangapanalangin, God will restore it. In worship, in prayer, in love for my presence. As we surrender our heart to God, He will restore this. And God's heart is not far. Tapusin ko na, masyado nang nagtatagal. God's heart is not far. You may have walked away, but He hasn't moved. Hindi po lumayo ang Panginoon sa atin, mga kapatid. Mahal niya tayo. The same God who called Israel is calling you today. Can I invite the worship team? The same God who called Israel is calling you today, and His arms are still wide open. He's running towards us right now. God loves us. Medyo paulit-ulit tong mga tema ko ng mga nakaraan, but God is telling us, kapatid, we should repent and revival will follow. We should repent and the breakthrough will follow. We wanted to see this church to be a blessing sa ibang tao. We should repent. Simulan po natin sa bawat isa sa atin. Simulan natin sa ating mga sarili. If we want revival, let this be the day of returning, mga kapatid. Today is not just another Sunday. It's a divine invitation of our God, mga kapatid. Hindi po ito normal na Sunday. Church, listen, this is not a normal Sunday celebration that we have, but this is a divine invitation of our God sa atin po. God is telling us, return to me. Go. Not to religion, not to ritual, but to relationship with Him. Let's go back to our relationship with our God. Ito, naalala niyo ito, mga kapatid? This is the last time that I preach. Ito din po ako nagtapos at dito ko rin po tatapusin sa mga oras na to. Joel chapter 2 verse 12. These Bible verse are for those who are feeling ang layo-layo na sa Panginoon. Feeling ang layo na sa Panginoon, ang lamig sa Panginoon, at namimiss mo na ang Panginoon. Yet even now, sa kabila ng mga pagiging rebellion mo, sa kabila ng mga kasalanan mo, sa kabila ng mga pagkukulang mo, God is declaring, return to me. How? With all your heart? With fasting. When was the last time we fast? When was the last time we surrender our physical hungerness into a spiritual and turn it into a spiritual realm? Fasting with weeping and with mourning. This is a reminder to every one of us. God is telling us, break your heart, rend your hearts, and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and He relents over disaster. Church, this is a reminder. God's heart still calls out. Jeremiah chapter 1, chapter 4, verses 1 to 4. Bilisan ko na. Nagwa-warning ang Panginoon sa atin na tutupukin tayo ng apoy. But we should repent to our God and surrender everything na nagpapabigat po ng ating mga puso. Sana po may naintindihan at natutunan ng bawat isa sa atin. God is reminding us, we want revival, repent. We want revival, mag-fasting po tayo. We want revival, cry it out to the Lord ng laman ng puso mo, mga kapatid. Shout it out to the Lord. So rend your heart, not your garments.
with fasting, weeping, and with mourning. Kung kaya mo umiyak, kinakato ka ng Panginoon, ini-invite ka niya. God is telling you, anak, I love you. Mahal kita. God is telling you, mahal ka niya. And ayaw ka niyang napariwara. God loves you and may maganda pang plano ang Diyos sa buhay mo. Amen, church? May maganda pang plano ang Panginoon sa ating simbahan, mga kapatid. Pagpapalain po ang bawat isa sa atin. Mag-repent lang tayo lagi. Ayan po yung reminder ni Lord. We are trying our best until the second coming of our Lord, our God, Christ. So again, sa mga bago po, let me remind you. Sa mga bago po, this is the cross of Calvary. Jesus died on this cross. Ito po yung Diyos na sinasamba at pinupuri ng bawat isa na nasa simbahang ito. Ang Diyos na nagligtas sa atin mula sa kamatayan. Nais din po namin i-share sa inyo ang pagmamahal ni Kristo na aming naranasan. Dati po kaming adik. Dati po kaming manginginom. Dati po kaming babaero. Dati po kaming nasa lasansangan. Dati po kaming pabaya sa mga anak namin. But because we surrender our God, nabago po ang buhay ng bawat isa sa amin na nandito. And sana maalala po ng bawat isa sa atin kung ano ginawa ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo. He died on the cross, but He reigns again after 3 days. Para patunayan sa bawat isa sa atin that He is God, is worthy to be praised. He is alive and dead. Hindi po yan si Buddha. Hindi po yan Muslim. At kung sino-sino mang Diyos-Diyosan, no one can beat Jesus Christ and what He did on the cross for us to live eternally. Can we give clap? The best clap for our God. And can I invite you to stand up and sing worship to our God, church? Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa piling lahit, aming dalangin, aming katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa lahit, aming dalangin, kuming katapuin. Let's sing together, church. Mo sa ang iyong
kapangyarihan. Let's sing this song like a prayer from our hearts. Pamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Yes, Lord. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Pamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Let this be our prayer, church. Pamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Yes, Lord. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Yes, Lord. Maraming salamat sa pagpapala mo, sa blessings mo, sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Lord, tunay nga na dakila ka at makapangyarihan sa lahat, O God. Lord, muli maraming salamat sa cross ng Kalbaryo, Panginoon, dahil kaming mga anak mo ay ligtas, ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na kasiya-siya at kasabik-sabik, Panginoon. Lord, maraming salamat for reminding every one of us here, Panginoon, that we want revival, we should return to you, we should repent, Panginoon, hindi lang emotionally, but transformationally, O God. Lord, we are repenting, O God, Panginoon, sinusuko namin lahat, Panginoon, ng pasanin ang aming puso, Panginoon, ang aming makasalanan, Panginoon, nalilihiman sa iyo o hindi, O God. Lord God, we do pray as one, O God. Lord God, na continue nga po na i-bless ang bawat isa sa amin, O Lord, sa bawat aspeto ng aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat. Nawa itong pagpapalang narinig namin mula sa iyo, Lord, ay ma-share din namin sa iba, O God. Lord, maraming salamat dahil muli pa pinaramdam mo sa amin ang pagmamahal mo na umaapaw, ang pagmamahal mo na handang yakapin kami sa kabila ng aming pagkukulang sa iyo, O Lord. Lord, maraming salamat. To you all the highest praise and glory, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kapayapaan ng aming puso, sa kapayapaan ng aming isipan, Panginoon, na kaming mga anak mo ay panatag na maglilingkod sa iyo, panatag na sasamba sa iyo, panatag sa susunod na hamon ng aming buhay. Dahil, Panginoon, we know and we believe na kasama ka namin, Panginoon. Salamat sa security, Panginoon. Salamat sa assurance, O God. Lord, salamat sa mga pangako mo na pagpapala sa aming buhay, Panginoon. As we obey you, Panginoon, we claim, Panginoon, ang promise mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po to you all. The highest praise and glory, O God. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan at walang sino man, Panginoon, pa. Ikaw lamang ang aming Diyos, Jesucristo. Salamat po sa pagdalo sa aming kalagitnaan. Salamat, Lord. In Jesus' name, all the sons and daughters of Christ, we're gonna say, Amen. Pasasalamat at pagpapala sa mga lingkod ng Diyos na patuloy po na nagsasakripisyo at naglilingkod ng buong puso. So today po, we celebrate the Pastors and Workers Appreciation Month. Maaari po ba namin maimbitahan sa harap ang aming head pastor, Pastora Joy, at homegrown preachers po natin, Brother Arnold, Sister Malu, Brother Tom, and Sister Lynn po. Pwede po ba po kayong pumunta sa harap?
Ayan po. Happy Pastors and Workers Appreciation Month po sa inyo. We're thankful po sa buhay na binigay po ng Panginoon sa inyo po. Thankful po kami that you're feeding us spiritually and helping us to grow in faith. Dahil po ang buhay niyo po ang pinapagamit ng Panginoon para po kami po yung mag-grow in faith po. So, sa mga oras at araw po na inyong binibigay para sa amin o nilalaan po, na-appreciate po namin yon dahil po alam po namin na para po sa amin din po yon at thankful po kami dahil nagbibigay po kayo ng oras at courage sa mga, lalo na po sa mga kabataan na nandito po sa church namin. To the rescue ang Ate Nelo. So, thank you, Jo. Of course po, alam naman po namin na you're not really up to this kind of setup. Kasi, syempre, ang appreciation po natin talaga dapat ay comes from our God. Amen po ba doon? But it is really a loving way para po sa amin to express our gratitude sa inyo naman po. Kasi kayo yung palaging nagpapagal, kayo yung palaging pagod, kayo yung palaging humahayo sa labas. And siguro ito na yung kayang ibigay ng church po sa inyo as of now. And sa pamamagitan po nito, nawa maramdaman nyo yung pag-ibig sa inyo po ng buong iglesia. At dahil pagod po kayo, eto, meron din po ditong mga gift certificates galing sa Love K Salon. Ayan, dahil pagod ang katawan, minsan wala na masyadong time. So, enjoy nyo po para sa ladies, manicure and pedicure plus foot spa. Ayan. Tapos, sa guys naman po, para lang sure na meron din po kayo. Pakita ko na lang for transparency. Ito naman po. So, 1 hour full body massage. So, lahat pong ito ay galing po sa ating iglesia. Lahat pong ito ay bunga po sa pagmamahal po ng iglesia sa inyo. So, nawa po ay maibigan nyo po ito at kung kaya nyo lang po, kung gusto nyo sabay-sabay magpa-foot spa, tsaka pa-massage, pwede naman po, di ba? So, banding nyo na rin po siya. And of course, last but not the least, meron pa, isa pa pala. So, meron po tayong pakain po ang church sa inyo. So, pwede po kayo magpunta, visit po yung KKB restaurant sa Bustas po. Baka po alam ni Sister Lynn, opo, KKB restaurant. So, buffet po siya. Para po sa inyo yan. KKB yung pangalan pero sagot po ng simbahan. So, ayun po, we love you so much po. Kaya po, I believe na mapapasaya po kayo nito because this is really from the heart of the people. Siyempre po, gusto namin maging pagpapala rin sa inyo because God is really using you and your heart to serve us, to serve other people sa labas po ng iglesia. So, yun po. May gusto po yatang sabihin ng congregation sa inyo? Meron ba? Meron. Meron eh. Sabi po, o sige, go. 1, 2, 3. Wow, so yun po. Thank you. Meron po ka, Alisa? Maraming salamat daw. Pero parang may tatayo pa yata. Sige po, sister. Sige po. Okay lang. Okay lang. Ayan. So, dahil Pastora, you are the head pastor, meron po siyang gift po sa inyo. Hindi ko alam na kasali kayo eh. Kasi alam ko po kasi sa amin, Pastor's Day, Pastor's Week, Pastor's Month. Happy Pastor's Day. God bless. Ayan, so yun lang po, simple and short, very short program, pero nawa po it touches your heart. So sige po, pwede pong ma-invite si Brother Charlie para po ipag-pray po sila.
Si Brother Charlie po ay isa sa ating mga elders sa iglesia and also a member of our board. Sige pa. Napagpe-pray na? Magandang tanghali po, dakilang Diyos, sa aming Ama sa Langit. Nagpupuri po kami, dumadakila, sumasamba sa iyong kabanal-banalang pangalan. Sapagkat utang na loob namin ang aming buhay, hindi po ito darating sa amin kung hindi mo po kalooban. Kaya ito po isang pasasalamat, Lord, na walang katapusan. Dinadalain ko rin po, Lord, sa iyo lahat po itong mga naritong mga kapatiran na mayroong kanya-kanyang mga iba't ibang ginagawa para sa kabutihan ng church. Lord, ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng ito. Tulungan mo po ang bawat isa. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus, Lord, ito po aking dalangin. Amen po. Sige po, dyan lang po muna kayo for the photo op. Picture mo sila sa picture po. Lapit po kayo dun sa table. Lapit lang po kayo. Ayan. Yung iba po siguro dito po sa kabila. Ayan, so wait lang. Kami po. Kung nakikita nyo po, ito ay color-coded. Tama, color pink, orange, yellow, blue, and green. So, per color po kayo. Siyempre, itong color pink kay Pastora. Wait, pwede pong mag-assist isang help, isang kamay. Lalagay ko lang sa loob para ano. At nakakalungkot yung ano. Ito po, color green kay Sister Lynn. Yellow kay Sister Malu. Kapos naman po kayo. Kahit dito na lang po. Sa Helera. Para may resibo pa tayo sa ano, sa Soka. Okay. Okay, bravo. Minsan pa po, sasabihin po ng ating iglesia sa kanila. Sabay-sabay po. Sa pagmamahal, Pagtuturo. Unawa, sa pagmamahal, sa pagtuturo at sa pangunawa. So ito po, dito po nagtatapos ang ating short pero heartfelt program sa umagang ito. God bless us po.